Ito ang chicken riandang. Isang sikat na Maranao dish na matitikman mo dito sa Muslim Town Quiapo. Sa gitna ng mataong Quiapo, may isang hidden gem na hindi alam ng karamihan. Welcome to Muslim Town, ang halal street food spot ng Maynila. Dito mo matitikman ang authentic flavors ng Mindanao. Huwag puro viral street food sa Quiapo ang hanap. Halina tikman ang mga kakaibang street food na hindi mo basta makikita sa ibang parte ng Maynila. At hindi lang sarap ng kanilang luto ang iyong mararanasan, kundi pati saya ng pakikisama. Andito tayo para mag-halal food tour at may kasama tayo. Ako, si Chewy. Nakapunta na ng iba't ibang probinsya ng Mindanao tulad ng Tawi-Tawi, Sulu, at even Marawi. Kung mahilig ka sa food and travel content, siguradong kilala mo na si Chewy ng The Chewy Show. Mula Luzon hanggang Visayas at pati Mindanao, pinuntahan na niya halos lahat ng sulok ng Pilipinas para lang matikman ang pinaka-authentic na pagkain ng bawat rehiyon. At isa siya sa iilang Pinoy vloggers na nakaikot na sa Mindanao para matikman ang kanilang mga pagkain at makisalamuha sa ating mga kapatid na Muslim. At ngayong episode, sasamahan natin si paring Jaysar upang maghanap ng iba't ibang masasarap na halal food dito sa Muslim Town Quiapo. Ano binihintay natin? Churro! First stop natin ang aking paboritong kainan din sa Muslim Town, ang Pater ni Intan. Yan, kasama natin si Boss Gary ng Pater ni Intan. Ano to, boss? Ayan, yan ang tinatawag na randang. Riandang, oo. Opo, chicken randang. Anong ano niyan, mga ingredients niyan? Ito naman, gawa sa nyog na may soy sauce. Soy sauce. Ang bango. Pag hinalo mo no? Ito naman yung piaparan, kaso ubos Piaparan, na. oo. Ito naman, ano yung nagpapadilaw dyan? Turmeric. Turmeric, Yan. oo. Ito ang Maranao dish. Ito talaga Pero may Maranao ano dish. rin yan, may niyog din May yan. nyog din po ito. May niyog din, Hindi, oo. pero magkaiba sila ng nyog kasi ito, tinosted. Ito Oo. naman, ano lang. Oo, Sinama kasi na. Oo, magkukulay ganito rin yan pag ano no? Kaya ito, may gata. Ito, medyo ano lang. Medyo parang smoky. Yan. Anong parte ng Mindanao kinakain itong mga to? Marawi. Marawi. Ayan, mga Maranao. Oo, yan ang paborito. Ang Magkano paborito. isang order mo niyan? Bali, ang isang ano namin, isang styro namin dyan is 30 pesos. May kanin With na yan? rice at saka ulam na. Yon. Sorry ang menu ni Pater ni Intan. Medyo tatagilid tayo. Yan. Merong piaparan, riandang, saka hinimay. Are, may mga extra sila. O kayo nang bahala magtiwarik ng screen nyo. At mahirap tumiwarik. Ayan, Paps. Ano tong hawak natin ngayon? So meron tayo dito the classic Muslim Town favorite called chicken rendang. Chicken riandang. Magkano to? 30 pesos, ano? 30 pesos pa rin. Dati, Not alam mo, bad. dati mas mura. Pero siyempre, Inflation, tama. Pero grabe naman, 30 pesos pa rin. Oo. Diba? Double rice na yan. So bilang nakapunta na sa Mindanao, saan ka nakasubok ng ganitong dish na to? I've tried Zamboanga City, meron din version sa Tawi-Tawi, pero this one specifically, may version na to sa Marawi. Marawi, oo. Sa Lanao del Sur. Okay. So ito, technically, Filipino food pero malaki influence ng Indonesian at Malaysian talaga, cuisine. oo. Kasi malapit din sila doon Oh, sa if ano. you'll go to oo. Malaysia, Indonesia, for sure may version sila ng rendang. Okay, try na natin to. Try natin, sige. So sabi ni Boss Gary, ito daw ay merong palapa ng oo. nyog. Oo. Tapos ano siya, may mga buto-buto rin, tapos mga chunks ng chicken breast no? Init, bagong luto. Mainit, laging bagong luto. First bite. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord. May pumapalong anghang, no? Hindi nakakasawa kainin, pare. Naman kahit araw-araw, no? 30 pesos, very filling, may protina, may carbs. Tsaka junk pack lang ng flavors, pare. Ang dami naglalaro sa dila mo. Saltiness, yung earthiness galing dun sa palapa. Tama, oo. Ito, yung palapa, hindi lang, how do you say this, yung palapa paste yan. Okay. So, para siyang basically sambal. Sambal, oo. Yung mismo nakita nating green, yung parang May herbal pabira na lang ano, ako. yun yung sa kurab. Okay, yun sa yung kurab ang core, tawag. yun yung Oo. core ng palapa. Oo. Pero yung palapa, may halo na yun sa kurab, onions, sile, luya. Oo. Yun na yung pinaka ano, yun yung foundation ng ano. Okay, so Maranao kumbaga food. yun ang parang pinaka-paste nga ilalagay, nandun na yung lahat ng lasa na natitikman natin. Oh, ngayon, so no? dalawa purpose niya sa Maranao. Yung isa, parang dip, sambal. Tapos pangalawa, panggisa. Parte ng cuisine talaga nila. Oo. Kaya pala yun yung sinasabi na explosion of flavors dito. Oo, no? parang halos lahat may palapa talaga. Na-mention mo kanina yung Marawi, that's very interesting. Sa mga hindi pa nakakapunta doon, paano yung experience mo doon? It's good. Like, how do you say this? Siyempre, una sa lahat,
at the back of your head, meron pa rin, di ba kasi factual siya na maraming nangyaring, di ba yung gera dati, yung ISIS, etc. Pero maganda na nakita mo bumabangon sila, like in terms of tourism, food, restaurants, maraming modern restaurants, daming coffee shops, like kung gaano ka-addict coffee shop sa Manila. Maraming coffee shops. Tapos hindi lang nila alam, sa Marawi, lalo pag mga burn months, malamig doon. Talaga? Above sea level sila eh. Okay. Wala yung init ng wala yung... Hindi siya ganun kainit. Nice. Pumunta ako doon, June, medyo tag-ulan, pero ramdam ko ngayon medyo may konting lamig. So masasabi mo ba sa bawat kagat nitong Riandang na to, may nagko-flashback na good memories nung nagpunta ka ng Marawi? Ayan, meron ngayon. Meron. Ayan, no? Meron ngayon. Meron ba? Kaya excited ako mapunta dyan. Tapos bukod dito, meron pa silang tinatawag na... Chicken piaparan, oo. Sige, try din natin yun. Ito naman yung tinatawag nilang chicken piaparan. May turmeric to. Ito naman, saan mo nasubukan to? Una sa lahat, dito talaga. Dito, Circa 2019, dito ko ito natikman. Pero sa Marawi, sikat dito like halos lahat ng karinderya doon. Sabihin natin 90% karinderya may paparan. Tapos sa Marawi, hindi lang manok yung pinapapar. Yung pinapar kasi way of cooking yan eh. Okay. So parang lalagyan siya ng nyug basically. Yung nyug yan yung mga nyug na hibla-hibla. Yan yung piapar. So nagpapepar sila ng isda, baka, kalabaw, halos lahat talaga. So parang sa mga karinderya, ito yung giniling nila. Somehow, parang gano'n. Yung giniling nila dito sa ano. Tingnan natin. Sarap din. Tolo para sa akin, mas flavorful yung Riandang. Yamak. Mas maraming yung flavor. Pero ito sarap din. Ito parang medyo subtle curry lang siya. Dehydrated. Tama, parang curry nga na ma-turmeric yung lasa. Nice. Pero ito, simula pa lang to. Ang dami pa natin kakainan dito. Marami pa. Ayun. Kita-kita tayo doon. Yan, papakita sa atin ni Chewy kung ano pang meron dito. Bukod sa food trip, ano pang meron dito sa Ito yung mga bagong harvest ko. Yan. Sa Farm Bill. Farm Bill. Sabi ko na nga ba, sindero ko eh. Di ba kanina, may sinasabi tayo yung palapa, yung sakurab. Ito yung sakurab. Ito yung sakurab. Ano talaga to, locally and naturally grown sa Lanao del Sur. Specifically Lanao del Sur. Marami meron din. So, doon talaga siya originally naka-harvest. So, galing pa to doon. So, ito dito sa Muslim Town, hindi lang to dinadayo para sa mga kainan, pero dinadayo sa mga ingredients. Okay. So, katulad nito. Tulad mo, cooking era. Kita ko, nagtatanong-tanong ka na ng ano. Paano ito kasi nag-ano ako, meal prep. Gusto ko chicken prep para. So, bumili ako ng ingredients ko. So, katulad nito. Ito, meron ng ready. Ito yung palapa. Ito yung parang sambal. So, ito, may sakurab na to. May sakurab na to na may sili, may onions. So, parang ready to eat. So, yun yung kaninang doon sa Riandang. Yup. Tapos ito, may mga dessert din sila, dudul. Tapos ito, panganga. Yun yung parang mental nila after eat, pang relax. Pang-relax, So, ito yun, kita mo. So, ito linuluto, dudul. So, ito yung end result niya. So, parang glutinous rice cake siya. Yan yung sabi ni Garin, masarap daw sa kape. Mamaya halu-haluin yung ganyan. Tapos yun, tapos dito, hindi lang Maranao products, marami na rin Malaysian products. Okay. Sedap, Maggi, mga ganun. So, di ba, parang wala ka sa Pilipinas talaga. Tama, Kaya very underrated talaga. Kaya kayong mga Batanggenyo na nanonood ngayon, punta kayo ng Quiapo, just walk across Quiapo Church and then may ganito klase eksena. Masaya. Kasi yung mga pinupuntahan lang ng mga tourist, mga food tourist, Quiapo tatawid lang literal Pero nakakatuwa ngayon, siguro dahil sa usbong ng social media, katulad ni J-Sar, maraming ibang vloggers na, marami na rin nag-feature. So, if kukumpara humble mo naman. Sama mo naman yung sarili mo. Tayo. If kukumpara natin 5 years ago, mas maganda eksena ngayon sa Muslim Town. Hindi na sa gano kinakatako. Alam mo yun, parang everybody's welcome. Kita mo ngayon, mas maganda na itsura, mas tourist friendly siya. So, yun. Kaya, bisita na. May bahay ako dito. Dito naman kami magde-dessert naman kami dito. Dami pagpipilian dito. Pilihan, yung mga paborito mo na lang, Paps. Ako talaga, kung tatanungin mo ko yung paborito ko yun, yung durol. Durol, sige. Pero kung na-try mo na, para lang for the sake, makatry ka ng iba, try natin to, yung biyaki. Biyaki. Ito na-try mo na to? Hindi pa. Kailangan mo-try. Ano tawag dyan? Kasi alam ko lang yung pangalan niya sa Tausug eh. Lokot-lokot eh. Lokot-lokot pa. Ano ba tawag yan dito? Sa Maranao, Tiyatid. sa Maguindanao, tinatag. Tinagtad. Ayan, Paps, malapit lang dun sa Paternintan ito, yung Sorainas Canteen. Magde-dessert naman tayo. Oo, pare. Kung yung iba kinakain ng crinkles, Sprinkles, cake, cake,
coffee, Croissant. croissant. No, Dito, or Konomon. meron tayo dito iba't ibang Maranao desserts. Pero alam mo, ang funny thing, hindi man funny thing, the greatest thing about Maranao desserts or Muslim desserts in general, kaparehas lang siya sa ibang tribe, iba-iba lang tawag. Kaya pala kanina sinasabi sa Tausug, ito yung tawag sa Marawi. Kanina tinatanong ko, alam ko yung Tausug name niya, pero hindi ko alam yung Maranao name niya. Ayun, okay. So speaking of names, ito anong tawag dito? Biyaki. Biyaki. So, kasaba siya, parang kasaba rice cake. Pero may isa pang magic yan na palaman. Hindi ko sinabi sa'yo. Nahulaan mo na lang. Yan. So, parang Yun. rice cake pero kasaba. Ano yung mais? Yun. Oh, yan yung sabi ko, secret recipe. Okay. Sige, try natin to. First bite. Thank you, Lord. Sobra yung ano mo, babe. Sobra yung ano. Come on, give me some food review. Come on, give me some very descriptive food review. Para siyang kumakain ka ng kamoteng kahoy na medyo grainy pa. Yung Okay. hindi talaga siya parang mashed potato na mash. Tapos nga, yung may mga sweetness from the corn. Harap. Hindi siya ganun katamis. 10 out of 10 food review. Ayos ba? Ayos. Pasado. Pasado. Pero masarap, di ba? Sarap, Sama bigat. Bigat. Sobrang dense yan. Pwede itong dessert, pwede ring snack in itself. Tapos kape pa na to. Ang ano lang dyan, pagkatapos mo kumain, kailangan mo magabas ng wipes. Ang ganap ng wipes kasi malikit siya sa... Oo, tama. Kumakapit. Kumakapit siya. Huwag mo siya kakainin bago ka tapon ng paputok. Kakapit. Ano yung hawak mo dyan? Ito, tinatawag nila sa... Hindi ko ma-pronounce yung Marawi name niya, Maranao name niya, pero yung Maguindanao name niya, Tiagtag. Tiagtag. Pero sa Tausug, sa Zamboanga, Lokot-Lokot, yun yung Lokot-lokot. Zamboanga name niya. Sa Tausug, Ja. So, Paps, paniwala ka, 3 ingredients lang yan. Rice flour, tubig, tsaka asukal. Yun na yun. Talaga? Ang pinaka lang dito is kung paano siya ginagawa. Kung Okay. i-search mo sa YouTube, Google, yun yung very delicate. Okay. Very specific yung paggawa niya, matrabaho. Okay. Tinataktak yan eh. Tapos Kaya parang siyang pala medyo pricey Oh, parang siyang strainer. May strainer siya na tinataktak nila. Para siyang nagiging noodles habang napiprito. Kumbaga para siyang funnel cake sa Exactly, US, di ba? parang ganun. Tapos iba-iba rin shape nito. Okay. Sa Basilan, sikat din to. Oo. Sige, kuha ka, Ito Paps. sa akin yung pinakamakulay. Yeah. Uy, crispy nga. Oo. Parang pansit na natusta. Oo. Parang Pero sige, matindi yun. tikman mo. Try natin. Cheers. Cheers. Lutong. Ay ba? Nandun yung simpleng treat na atake. Kasi 3 ingredients nga lang. Exactly. Kung naghahanap ka nga lang ng matamis, tapos maganda siyang pag-partner na. Kasi ako big on texture ako eh. Gusto ko lagi may contrast ng texture. Ito, ibang-iba yung texture niya dito. Para siyang talaga, yung burnt sugar flavor lang na parang crispy lang talaga. Sobrang crispy. Ako, personally, one of my favorite. Oo. Tsaka isa to sa pinakasikat talaga. Kahit ano dami nagbebenta ng ganito kung Mindanao. Tapos, favorite ko talaga to sa kape, black coffee. Gets mo parang, di ba? Nasasasaw mo. Ito na yung pinaka-asukal niya eh, no? Parang black coffee ka. Totoo. Tapos yung niya, yung pagka-crispy niya, yung delicate, yung paglapat ng mo, naghihiwa-hiwalay niya. Kahit nga kamayin mo lang yan, no? Kunti ano yan, no? Sabi, Tatanggal siya, oh. may kalasa siya na parang childhood na kinakain ko sa mga tinda-tinda. Noodles, parang ganun? Hindi eh. Ano sabi ito? Sabi ba? Tsaka ano to, ang tawag sa magandang pagkain yan, mga babangsog. Bukod sa kasal, pag may grand ceremony sila, ano rin to, pang barko. Okay. Kinakain, pang snack mo sa barko. Ibig sabihin, usually punta ka sa Zamboanga to Sulu, mga 9 hours sa biyahe yan. Ito yung Zamboanga to Basilan, mga 1 hour, 2 hours sa biyahe. So may snack ka ganyan. Kasi siya rice flour, so may carbs, tapos may sugar. Busog. Oh. Harap, di ba? Okay ba? Ay, ever mo pala na-try ito? Speaking of, nakakabusog, busog ka na ba o kaya pang isa pang stop? Nabubusog so mag-handstand ako dito eh. Yun handstand. Joke lang, 5 pesos. Gcash. Yan, Paps. Meron din palang ihaw-ihaw culture, mga kapatid Oh, natin. Paps, like, alam mo, ito, tanghali pa to, pero pagpunta ka ng Mindanao, usually ang iyaw nila gabi talaga. Gabi Kaya, talaga, okay. yung iba, sabi nila, pagdating mo ng Mindanao, walang nightlife dyan, di baliktad. Marami nagtatayo ng mga monoblock sa labas, barbecue. Night market talaga. Oo, yun, night market. Milig sila sa night market. Oo. O hindi ba night market, mga street food sa labas. Oo. Lalo na iyaw-iyaw. At ang sikat sa mga night market doon, ganito. Yan, tapos pansin mo, very vibrant, reddish talaga yung ano sila. Oo. So, sa parang marinade marinade nila yan. So, May parang extra sauce ihaw-ihaw pa din yan. na. Yan, may paa, may isaw, may chicken. Yan, Paps, para tayong nasa night market sa Oo, Mindanao. talaga. Ano lang, Ang pagkakaiba tanghali lang, may tapat lang, araw. no? May araw. Pero yung kulay talaga niyo yung nagdadala eh. No? Oo. Nag-gets ko yung pag naglalakad ka sa Mindanao, makikita mo to. Ganun Everywhere, kulay. pare. Talaga, Everywhere. Tabi-tabing stalls. Oo.
So ito, ano kayang nagpapakulay dyan? Basically ketchup. Ketchup? Oh, pati, actually, kahit lasa niya, mamaya pati lasa. Oh, sige, sige. Ito munang Isaw? sige, isaw. First bite. Thank you, Lord. Ketchup. Ketchup na. Konting vinegary. Oo. Tamis, asim, alat, yung mga masa medyo dulo na lasa, no? Nice. Sarap. Isipin mo yun, kung di tayo busog, di ba? Mainit na kanin. Sarap na kanin, no? Lagi mo, tas yung kanin, igaganto mo dito. Oo, no? Solid, pa rin. no? Oh, sarap nun. Yan. Tapos ito yung main, ano mo. Laki, di ba? naman yan. Kung Yan ang naghahanap ka talaga ng protina, Protina, ito talaga. bago ka mag-gym, Bago or yan after, talaga. no? Oo. Yan. Uy, ang init. Bagong luto. Agato ako konti. Fruit lang. Sarap. Nice. Ako dry itong medyo dulo, Yeah. hindi. Juicy. Tsaka kapit yung lasa ng marination talaga. Oo. Kapit na kapit, tapos lalagyan pa ng sauce. Wow. Pangkanin nga din talaga to. Bukod pa sa mga ganito, ano pa yung pang mga gabi na food trip doon? Milk tea, Legit? halo-halo, kape, Okay. mie goreng. Yung may goreng, Lalo sa certain part ng Zambasulta. Diba, mie goreng kung tutusin, tunog Indonesian, Malaysian siya, pero sikat din yung mie goreng sa kanila. Maraming mga tausog aunties doon, ibenta mie goreng 30 pesos lang sa plato na punong-puno ng mie goreng, tapos parte ng itlog, kwek-kwek, fried food, yan. Pag first timer, saan mo marirecommend ang pumunta doon? Na isang Saan? sa Mindanao? Anong probinsya? I mean, for a starter talaga, typical naman pinupunta nila, Davao City. Davao, Kasi oo. Davao is very like how do you say this? Parang Manila-like. Okay. Pero if gusto mo na medyo talaga, Zamboanga is a nice Zamboanga, entry. yes, Zamboanga oo. City. Tapos yun. Actually, Zamboanga City talaga yung pinakamaganda. Lalo yung Zamboanga City, gateway kasi sa Basulte. Basilan, Sulutawi-Tawi. Yun. CDO, yan, Cagayan de Oro. Yun. Parang yan naman yung Southern Mindanao na na part ng Zamboanga City. Sorry, Northern Mindanao na part ng Zamboanga City. Yun ang mga nililista natin eh, no? Oo. May masasabi ka ba na top 3 mo na na halal food? Sati, chicken pianggang, chicken paparan. Walang kagatol-gatol Wala, oo. Talagang yun talaga, Lalo no? yung sati, top 1 talaga yan. Oh. Ha? Gusto ko magkanin dito, pero balita ko, may kakainan tayo na parang karinderya nila. Oo, Ano yung pare. tawag mo kanina? May Cabinet. Cabinet. May Cabinet na cabinet ng mga punong-puno ng ulam. makukulay na ulam. Kailangan mo matikman yun, Paps. Para nadaanan natin yun, kaya gusto ko magkanin dito. Papak-papak lang tayo doon. Kita-kita tayo doon. Yan, dito naman tayo. Ito naman talaga, heavy naman talaga. Ito tayo, ano to? Jadid Halal Restaurant and Cafe. Yan. Paps, susubukan mo na ba dito? Oh, way back 2020 ata. O, mga pre-pandemic pa yun. Ano yung nasubukan mo dito? Ito. Yung lang, typical curry na may isda, na may sabaw. Yes. Pero alam mo, Paps, pag sa Marawi ka, uso yung mga gitong karinderya, yung cabinet talaga. Halos lahat ng karinderya may cabinet. Okay. So literal, pili ka lang ng Turo-turo. Yan yung version na Nung- turo-turo talaga. Yung CDO kami, Cagayan de Oro, may mga ganito rin, Maranao na karinderya. Si Mark Queens tong tuwa. Kasi sobrang habi niya, it's very vibrant, very colorful. As in, tuwa siya kasi parang Legit naman. Indonesia daw, parang nasi padang. Legit naman yan. Colorful ng mga naka-display yan. Diba? Nice. May entice ka talaga. Oo. So yan, so makikita mo dito, meron din chicken pepperan. Oo. Native to, madam. Ay, hindi. Ito yung native. Mas mahal yung native manok. Okay. Native naman. Ito yung regular chicken, native, may adobo rin yan. Tapos ito kilaw, masarap yan. Ito atay. Atay. Yan, may adobong atay. Sarap yan. Ano to? Baka? Kalabaw? Kalabaw? Manok, ito yung adobong pato. Baka? Hindi, pato daw. Uy, pato. Uy. Kakaiba yan. May pato sila. Hindi ko alam may pato sila. Order tayo ng adobong pato. Tapos, ito kay Aisha, pinilaw. Ano pa marirekomenda mo? Dagdag tayo. Have you tried peparan na native? Sige, pwede. Oh, pwede. medyo iba rin yan eh. Okay. Kaya para na native. Kahit isa lang native. Sige, yun ate. Native. Native yaparan, adobong patog. So, tigisa tayo. Yeah, Sige. Isang adobong pato, isang kinilaw. May gusto ka pa? Okay na ako dun. Okay Uy, ka na. alis ikaw, may gusto ka pa. I think Ano you ba have to try yung kahit isang soup tama. dish. Oo. Anong isda ate? Ay, ito itlog, no? Medyo, magkano to ate? Gusto mo try ito? 100? Okay lang. Oh, egg fish yan eh. Okay lang, oo. Kasi ito na lang. Sige. Palin apat. Okay. Yes. Okay. Perfect. Game na yun.
Yan, Paps, nasan tayo ngayon? Nandito tayo pa sa Jadid, isa sa mga sikat na karinderya, o turo-turo style karinderya dito sa Muslim Town. So makita mo, if you go around Muslim Town, maliit lang naman tayo, maraming klase ng ganitong karinderya. Pumunta ng Marawi, iba't ibang probinsya, uso talaga yung ganito, yung a cabinet full of very vibrant, colorful ulams. Tulad Tapos nito. ito nga, grabe, no? Ang grabe yung mga colors. At iba-iba. Yung Iba-iba. mga hindi natin usually na tulad ng adobong pato. Tapos, ito naman, halimbawa, yung pinilaw. Meron naman tayo niyan, pero siguro kakaiba yung atake nila. Tapos ito, dito ko interested. Yup, itlog ng isda. Itlog ng isda. Meal, oo. Tapos ito, piyaparan. Ito, na-try na naman natin kanina ng piyaparan, pero ito ay Native manok. native manok. Wow. Kaya if you will compare the price, somehow pricier siya kasi native chicken niya siya. And sabi nila, yung lasa daw ng native, mas iba daw yung luto. Tapos, Pap, inom muna tayo ng tubig. Hindi yan Ay, ininom. okay, Saan ito, dito, ito. pag sa atin, kuha ka lang. So, parang ano lang, wash mo lang. Okay, quick wash ng kamay. Actually, may gloves din naman dito. Oo. So, yun, for the show lang yun. Kasi mag-gloves din naman tayo. Depende, at least double linis. Okay, so pwede maghugas ka ng kamay, pwede mag-gloves din. Parang natamad ka na. Paunahan ba tayo? Kaso basa kamay natin, hirap ipasok. First natin, Paps, baka mainom natin to. Pero bago natin tumingin ibang ulam, papatry ko muna yung sabaw. Okay. Ito, feel ko first time mo to. Ewan ko lang ako first time mo, ha? Parang na-try ko na rin dati yung nagano ko, pero parang nakalimutan ko na yung lasa. Pero ano muna to? Anong meron dito? So basically, parang pepper din siya, palapa-based din siya. Okay, Pero, tawag dito, liquid form, sabaw siya. Form, Sige, okay. try natin. Try natin. May no? Una kala mo liquid na liquid, tapos parang may babara ng konti na medyo clumpy. Exactly, na, exactly. Makapal. Makapal, Pero medyo pa may konti pa nga dito. Yun, no? Nice. Basically, feel ko ito yung sabaw nung sa manok. Okay. So, di ba may coconut milk siya? Oo. Palapal, narasahan mo rin. Oo, nandun, oo. Maalat siya. Maalat siya. siya, Earthy, so. parang ganun. Nung una, nung pre-pandemic, yung hindi pa sanay palit ko sa halal food, Sobrang hindi ko siya alat. natripan. Oo. So parang grabe ang alat na to. Parang kakaiba. Pero like, as time pass by, parang uy, okay. Saka pang kanin din talaga siya, pang sabaw sa kanin. Oo, pang sabaw. So lalagyan mo talaga siya konti. Oo. Hydrate Kasi yung mo. alat pag nagano, ano mo yun eh. Kuha ka ng ulam. Ikaw, Paps, anong gusto mo? Ito muna ako. Sige, itlog muna. Yan, so yan, itlog. Kita mo naman yan. Yan. O, konti. First bite. Thank you, Lord. Itong itlog na isda, medyo dry siya, no? Lalo na pag dry. malaki yung kinain mo, no? Talagang kailangan may sabaw siya, eh. Medyo livery din siya na parang pag kumain ka, buwaghag kada particles sumasabog siya dito sa baba. Tapos may lasa rin siya ng, talagang isda na rin talaga yung Exactly, lasa niya. tama. So kung medyo nag-aalangan kayo i-try ito, isipin nyo, lasang isda na rin lang naman, eh, no? Sarap. Medyo mas dry lang yung ano niya, yung texture niya, pero pag nasama mo ng sabaw, sarap nga. Sarap. Ito naman, next ko na itong ano. Sipato, sige, kuha ka lang. Itsura pa lang, ano? Mas mahati. Sige, guys. Yanin ko dito. Pero konti lang kukunin ko eh. Yan, yung ano lang talaga, yung challenge lang sa native chicken, rubbery talaga siya, mas mahirap siya palambutin. Parang kailangan natin mag-death roll dito. Oo, sama mo ng konting nyog. O yung piyapar mismo. Bahala. Cheers. Cheers. Harap. 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 Alam mo, native, once you get over yung mas rubbery, mas chewy, mas masarap talaga. Oo nga eh. Nung una hindi mo siya ma-appreciate talaga kasi parang tigas eh. Pero as masanay ka, parang okay, iba nga yung lasa niya. Iba. Parang hinahanap mo yung nguya. Kasi tayo, nagpiyaparan na tayo kanina, pero parang sumubok tayo ng piyaparan for the first time sa food crawl na to. Ibang-iba yung lasa. Sarap. Iba rin yung nyog nila, yung pepper nila. Parang maximum medyo mas matamis kumpara kanina. Tama. Pero Paps, ito talaga, ito yung palapa. Okay. So, kanya-kanyang tindahan, kanya-kanyang bahay, iba-iba rin yung palapa. So, ito mas makita mo parang mas mahaba yung hibla ng sakurab. So, pwede mong gawin kuha ng konti, lagay mo sa Kung kanin. titingnan mo, parang matamis eh, no? Itsura nga yun, parang caramel, ano. Parang caramelize eh. Kuha ko no? ng konting karne ulit. Ayoko na. Tawa ko, yan. Sige. Yan. Kailangan pala, ano, May tulong. may Kailangan tulong. magtag. Kaya so, lagyan mo yung Palapa. Nakuha ko ng konti pa. Palapa. Sige, cheers. Cheers. Sarap. Sarap yung palapa. Sarap. Anghang, alat, no? Yung sakura, i-define mo, parang siyang stronger flavor ng onion. Tama.
Oo, para siyang kinaramelize na onion na may alat saka may anghang. Nice. Sarap ito. Sarap na combo. Oo, sarap na combo. Tapos, try naman natin itong adobong pato. Yan, hindi ko pa natatry ito. Ito. Pato, So, liver pato pa. medyo mabuto. Pero ano malambot din Mas malambot Parang nga siya adobo doon lang sa ata itong luto nila eh, no? adobong Okay, pato. cheers. Parang ribs ata nakuha ko. Okay. Parang ano siya? Parang native chicken na hindi ganun kakunat, no? Yung tipong pang hindi sinabing pato, sabihin ano ba to? Native chicken ba tong adobo? Parang manok lang din. Parang manok lang. Pero ang sarap ng pagkaka-adobo nila, no? Oo. Sobrang masarsa. And mas maalat yung timpla nila sa atin, Maalat. no? Mas maalat. Kaya pagkakain ka ng ganito klaseng pagkain, parang ano isipin mo, sariling atin naman siya. Pagkain Pilipino, pero parang hindi sanay. Kasi hindi naman din normal na hinahain sa isang lamesa, di ba? Tama, oo. I mean, typical sinigang, adobo, kaldereta, etc. Pero ito, isipin mo pa rin, pagkain Pilipino siya. Yun yung nakakatuwa. Tama, oo. Pagkain Pilipino na may access sila sa mga herbs and spices na wala usually dito sa Luzon. Exactly. Kaya tipo, itong adobo nila, iba yung lasa no? May mga herbs and spices na ginagamit. Sarap. Kaya nga itong May kuha konti. kinilaw. Sarap din. May gata din. Fresh, oniony, konting luya, no? Pero ako, ito yung paborito ko. Ako rin. Makapapak pa nga ako hanggang ngayon eh. Yung nakakatuwa dito kahit ngayon wala yung karne eh. Kahit yung nyug lang pati Tama, yung... exactly. Sarap. Kunat lang talaga, pero laban yan. Ito yung may laban na laban sa lasa. Uy, Yun. prime yun ah. Bago yun Tapos, Paps, nakakailang balikan na sa Mindanao. Bakit mo binabalik-balikan to? There's more to explore eh. Kahit sabihin mong may mga same cuisine kada probinsya, there's more to explore. Tapos, wala, the sense of pagiging proud nila pag may someone na nag-document doon. Kasi alam na natin, like, the modern day, with 2025 na, pero there's still discrimination, there's still fear. Na hindi naman natin maalis sa isang commoner dito sa Philippines, pero somehow, kailangan natin i-digest din sa sarili natin, na kailangan natin i-open yung utak natin. Yun, sa panahon ngayon. So, siguro, yun din isang mission lagi naman ng akin ever since di lang naman sa Mindanao, pero kahit anong lugar, kahit ibang bansa, na mapakita yung ganda o kultura at pagkain ng kada lugar na yun at yung mga tao behind that. And I thank you. Yun. Pang Pwede na? Mr. Pilipinas. Yes, Mr. Q&A. Saka pag gusto mo talaga masubukan yung kultura ng isang lugar, pagkain talaga yung isa sa Pagkain. pinakamadali, makikita mo talaga kung ano yung kultura, ugali, Totoo, Paps. mga ano no? Food is everything. Food is livelihood. Food is economy. Tama. Food is political. Political. Lahat, Exactly. pare. Maraming nababayin talagang pagkain. Oo. And masasabi mo ba na yung kumbaga, etong Muslim town sa Quiapo, parang pinaka-halfway house na gustong mag-Mindanao na parang wag mabigla. Oo. Kumbaga, eto muna, dito muna, no? Might be not halfway. Maybe ito talaga yung like starter mo talaga. Parang hindi nga bigla yung term eh. Parang siguro lang, pero like di ka ma-overwhelm. Lalo sa in terms of taste. Oo. Kasi maraming tao pagdating sa ganong karinderya sa Mindanao, bet, ang anghang. Oo. Grabe sa spice, grabe sa ano. At least dito medyo may warm up ka na, okay, may idea ka na. Tama. Kumbaga, para ma-appreciate mo na talaga, no? Oo. Kumbaga dito yun, kasi kakaiba sa lasa, pag natikman mo nung for the first time, parang, okay, yun na pala yun. Oo. Parang gano'n, at least pag punta mo doon, na-try mo na dito, and ako, pangatlong balik ko na dito sa Muslim town. Kumbaga, every punta ko dito, mas na-appreciate at mas na-appreciate. Ako rin eh, iba talaga. Hopefully, next time, mapuntahan ko na rin yung mga napuntahan mo. Oo yan, Mga ano. lahat, kahit yung mga ibang vlogger siguro na try natin Mindanao. Kasi, I mean, technically, parte siya ng Pilipinas. Huwag tayo matakot, di ba? Huwag tayo maging dayuhan sa sarili natin. Yun! Doon na natin tatapusin yung vlog. Ang Pilipinas! Doon na tatapusin yung vlog. Hindi ko na pwedeng sundan yun. Promotional video pala ito ng tourism ng DO. Department of Tourism. Pero legit. Naloko lang ako. Pero yes, let's go. Yun yung perfect ending sa vlog na to. Oo. Mahirap na sundan yun. Oo. Pop, sa mga hindi pa nakakilala sa'yo, you know the drill. Magandang umaga. Ako po si Chewy ng The Chewy Show. Meron pa ako isang food and travel show sa YouTube na tinatawag na The Chewy Show. Mabiyahe tayo ibang parte ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ibang parte ng Asia para tumikim ng masarap na pagkain at ibahagi ang kultura at mga tao sa lugar na yon. Follow nyo na The Chewy Show. At second channel natin yan, The Chewy Show. At binihintay mo. Tara! Yum. At kung nabitin kayo sa food trip namin, hindi ito yung first time na nag-Muslim town ako. Panoorin nyo dito. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.